stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng ating bida na si Chinan at ng cultivator na si Ding Changqi. Nais siyang ipapatay sa paratang na isa siyang blue light enemy. Inatake ni Ding Changqi si Qiu Hong upang hindi ito makialam at tumilapon ito. Napalingon si Chinan sa direksyon ni Qiu Hong at napuno siya ng pag-aalala dahil sinaktan nito ang kanyang kapatid. Dahil dito ay nagalit siya ng husto at tumingin ng masama kay Ding Changqi. Tanyan ni Ding Changqi ang espada at handa nang umatake ulit kay Chinan. Mayabang niyang sinabi na tanggapin na lamang nito ang kanyang tadhana. Walang kahirap-hirap naman itong naiwasan ni Chinan. Habang nakikipaglaban ay iniisip niyang mabuti kung ano ang susunod na gagawin. Napagtanto niya na mukhang ito na ang tamang panahon para alisin ang selyo ng God of War. Puno ng pag-asa na ang kapangyarihang taglay ng selyo ay higit sa kaya niyang maisip. Inalis nga ni Chinan ang selyo at nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog sa lugar ng labanan. Napaatras si Chinan sa lakas ng impact nito ngunit sinalag niya ang puwersa kaya't nanatili siyang nakatayo. Napalingon sa direksyon ng pagsabog si Ding Changqi at napansin niyang may tatlong lumitaw na malalakas na karakter. Tinanong ni Ding Changqi kung sino sila. Ngunit nakilala ni Xu Xianji ang nasa gitna. Mahaba ang itim na buhok at nakatali, at puti ang kasuotan. May isang mahabang espada na nakasukbit sa kanyang likuran. Siya ay isang swordmaster na nagngangalang Bai Yi na kabilang sa grupo ng Bliss Immortal Emperor. May kasama siyang dalawang babae sa kanyang magkabilang gilid na mukhang malalakas din. Dahil sa kanilang paglitaw, inakala ni Xu Xianji na si Chinan ay successor ng Bliss Immortal Emperor. Ngunit sabi ni Chinan ay nagkamali na naman ang akala ni Xu Xianji. Naging palaisipan kay Xianji kung bakit dumating si Bai Yi para iligtas siya kung ganon. Sumagot naman si Chinan na hindi niya rin alam kaya obserbahan na lang nila ang susunod na mangyayari. Nagsalita si Bai Yi laban sa Southworld Immortal Emperor at sinabing hindi pa naman siya ang pinaka-nangungunang pinuno sa buong Shangxingtian Small Immortal Realm pero kung umasta ito ay akala mo kung sinong mataas na tao. Aniya ang ganitong pag-uugali ay talagang nakakahiya. Nagdilim ang paningin ni Master Wooding at kinompronte si Bai Yi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig kaya nanghingi siya ng paliwanag kung talaga bang kakalaban siya ni Bai Yi dahil lamang kay Chinan. Walang kakurap-kurap namang sumagot si Bai Yi na wala sa kanya ang magdedesisyon kung kakalabanin o hindi si Master Wooding. At ang tanging pakay lang nila ay kunin at isama si Chinan. Mariing kinumbinsi ni Master Wooding si Bai Yi na magdalawang isip ito bago kumilos dahil hindi nila pinapayagang kunin nila ng basta-basta si Chinan lalo na't nasa gitna siya ng labanan. Binyanta niya ito na wala siya sa sarili nilang teritoryo at nasa 10,000 Zhang Heaven Realm sila kaya itutuloy niya ang balak niya ay hindi raw sila makakalabas ng buhay mula sa lugar na ito. Sa gitna ng silid ay biglang may pumalibot na enerhiya na tila ipu-ipo. Nagliliwanag ito, at unti-unting nabuo ang isang matangkad na figure. Kulay pilak ang kanyang buhok at itim ang kasuotan. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid nang sabihin niyang, "Napakalakas naman ng loob mo para sabihin iyan." Lumuhad at nagbigay galang sa kanyang likuran sina Bai Yi at mga kasamahan. At sinabing, pagbati, Bliss Immortal Emperor. Hindi makapaniwala si Chinan na siya mismo ang pumunta. Naikuyom ng nanunood na si Wan Xiao ang kanyang palad sa galit dahil kahit na ipag-utos pa ng Southworld Immortal Emperor na ipapatay si Chinan ay wala silang magagawa dahil sa presensya at lakas ng Bliss Immortal Emperor. Pinagpapawisan ng malamig si Wooding habang binabati si Bliss Immortal Emperor sa kanyang pagdating. Hindi niya rin ito inasahan. Hiyang-hiya ito na narinig niya ang ginawa niyang pagbabante kanina kina Bai Yi at Chinan. Sumagot naman ang Bliss Immortal Emperor na ayos lang yun. Tinanong niya si Wooding kung may problema ba kung isasama niya ni Chinan. Nauutol at nag-aalangan naman si Wooding na pigilan siya. Iniisip kung ano ang tamang sabihin gayong isang pagkakamali lang ay hindi siya palalampasan ng Bliss Immortal Emperor. Hindi siya nakasagot habang matalim na tinititigan ng Bliss Immortal Emperor. Kaya takmang aalis na ito kasama si Chinan at sasabihin na lang daw niya mismo sa Southworld ang tungkol dito. Nang bigla namang dumating ang Southworld Immortal Emperor at sinabing hindi na niya kakailangang ipaalam pa dahil hindi siya pumapayag sa gagawin nito. Aniya, kung umasta ito ay napaka-arrogant para kunin ang Blue Light Enemy mula mismo sa kanyang teritoryo. Wala raw ba itong Katikot takot na makaaway siya? Humahadjejek naman sa gilid si Wan Xiao habang pinapanood ang mga pangyayari. Abang na abang sa mangyayaring labanan at komprontasyon sa pagitan ng dalawang Immortal Emperor.
Aliw na aliw siyang makitang naiipit si Chinan sa sitwasyon. Gayon din si Gao kasama nito ay nakangisi at iniisip na mukhang hindi pa rin nila nalalaman ang kakayahan ni Chinan na makatakas. Kalmado at nakangiti namang sumagot ang Bliss Immortal Emperor na masyadong seryoso ang pahayag na binitawan ng Southworld Immortal Emperor. At sa kanyang palagay ay hindi sapat na dahilan ng akusasyon sa artifact para ipapatay si Chinan. Nilapit niya ang kanyang mukha at tinitigan ito ng mata sa mata habang sinasabi ang kanyang suhestyon. Nakukunin niya si Chinan at sa kanyang pagpayag ay magkakaroon ng utang na loob ang Bliss Immortal Emperor sa Southworld Immortal Emperor. Hindi natinag ang Southworld Immortal Emperor at aniya. Walang saysay ang utang na loob para sa kanya. Desidido ito na sirain ang cultivation ni Chinan ngayon mismo. Dahil ito, napagtanto ng Bliss Immortal Emperor na hindi uobra ang negosasyon sa pagitan nilang dalawa. Umatras ito at naghandang makipaglaban. Sa loob ng silid, magtapat ang dalawang malalakas na puwersa. Handang dumpenso laban sa isa't isa. Napapalibutan ng asul na kapangyarihan ang Bliss Immortal Emperor habang lila naman sa Southworld Immortal Emperor. Kinilala ng Bliss Immortal Emperor na napakalakas ng Southworld Immortal Emperor. At aniya mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa kanya. Ngunit hindi siya natatakot o nag-aalangan dahil hindi siya nag-iisang dumating para kay Chinan. Tama yon, sagot ng Ground Spirit Immortal Emperor na kara-rating lang, hindi makapaniwala ang Southworld Immortal Emperor na makikipagtulungan ito sa Bliss Immortal Emperor at maglalakas ng loob na kalabanin din siya. Hindi nagtagal ay lumitaw naman ang maliwanag na pulang kapangyarihan at pumalibot sa isang nakangiting babae ang Red Zither Immortal Empress. Aniya, Brother Southworld, hindi makakabuti ang mag-away, bakit hindi mo lang kami pagbigyan? Hindi makapaniwala ang ibang mga cultivators sa mga nangyayari sa kanilang harapan, naging usap-usapan kung sino raw ba talaga itong si Chinan para dumating ang tatlong makapangyarihang Immortal Emperor para lang iligtas siya. Bigla namang napangiti si Xu Xianji sa gilid ni Chinan, aniya ay kumbinsido na raw siya na hindi nga si Chinan ang successor ng Bliss Immortal Emperor. Bigla namang nahiya si Chinan at napakamot sa kanyang mukha at sinabing, ni hindi pa nga niya nakita noon ang Ground Spirit Immortal Emperor at ang Red Zither Immortal Empress, ngayon lang talaga niya nakita ng personal ang dalawa. Nagulat si Xu Xianji sa sinabi ni Chinan at napatakip sa kanyang bibig, isang palaisipan na kung gayon ay bakit sila dumating para kay Chinan at kinakalaban ang Southworld Immortal Emperor ngayon. Sa kanyang palagay, posibleng may iba silang pakay, isang bagay na kinababahala niya. Iniisip ng Southworld Immortal Emperor na hindi katakataka na si Chinan nga ay isang Blue Light enemy dahil tatlong Immortal Emperor ang handang tumulong upang protektahan siya, at sa kanyang angking talento, maaari siyang maging isang malaking banta sa kanila. Dahil sa hindi inaasahang sitwasyong ito, napagdesisyonan ng Southworld Immortal Emperor na pagbigyan ang kagustuhan ng tatlong Immortal Emperor. Ngunit sa isang kondisyon, agad namang tumugon ang Bliss Immortal Emperor na anuman ang kondisyon na hilingin niya ay sabihan lang daw sila at gagawin nilang tatlo ang kanilang makakaya upang maibigay ito. Nakangisi namang sumagot ang Southworld Immortal Emperor at sinabing, simple lang ang nais niya at ito ay hayaang siyang inspeksyonin ang katawan ni Chinan upang malaman kung isa ba talaga siyang kaaway na dapat niyang iligpit. Gumamit ng kapangyarihan ang Southworld Immortal Emperor upang suriin nga ang katawan ni Chinan. Lumutang siya sa ere at napalibutan ng enerhiya. Kalmado namang nag-isip ng paraan si Chinan para itago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ginamit niya ang Ownerless Heaven Pattern at Espiritu ng God of War upang protektahan ang aura ng kanyang katawan. Tahimik na naghihintay ang mga Immortal Emperors. Same time na humihiling na sana'y walang makitang mali sa katawan ni Chinan. Dahil kung hindi ay magkakaroon ng isang mahigpit na sagupaan. Nang tanungin ng Southworld Immortal Emperor sa naging resulta ng pagsusuri. Kung siya ba ay isang kalaban na kailangan niyang patayin, sumagot ito na mukhang hindi nga ito kalaban. Gayunpaman, malaki ang kanyang pagtataka dahil ang aura sa kanyang katawan ay perpekto at puro tulad ng jade. Nangangahulugan naman na hindi pangkaraniwan ang kapangkapangyarihan ni Chinan. Nakahinga naman ng maluwag ang tatlong Immortal Emperor. At bago pa magbago ang kanyang isip ay mabilis na nakaisip ng isasagot ang Bliss Immortal Emperor. Aniya, maaaring hindi alam ng Southworld Immortal Emperor na tinataglay ni Chinan ang Flesh of Bad Fortune na matagal nang na-extinct matagal na panahon na ang nakakalipas. Mukhang hindi lang ang Southworld Immortal Emperor ang hindi nakakaalam nito dahil mismong si Chinan ay ngayon lang ito narinig. Kailan pa ako nagkaroon ng Flesh of Bad Fortune? Bakit hindi ko ito alam? Tanong ni Chinan sa sarili. Pero sumunod na lang siya sa sinasabi ng Bliss Immortal Emperor. Upang di na magtagal ang usapan ay sumingit naman ang Red Zither Immortal Empress. Aniya, dahil nalutas na ang problema at wala naman siyang nakitang mali kay Chinan ay aalis na sila at isasama ito. Ngunit pagtingin niya sa posisyon ni Chinan ay bigla itong nawala.
Nakita ng Ground Spirit Immortal Emperor na nagtungo siya sa pwesto kung nasaan si Kyuhong upang kumustahin ang kalagayan nito. Nagpasalamat din si Chinan sa kanya dahil sa paninindigan niya kanina. Masaya namang tumugon si Kyuhong dahil ang mahalaga ay buhay si Chinan. Aniya hindi niya raw napigilan ang kanyang sarili. Pinakita ng dalawa kung gaano sila kahalaga sa isa't isa, handang umalelay at tulungan ang bawat isa. Nagpaalam na si Chinan kay Kyuhong at naghandang lisanin ang 10,000 Zang Heaven Realm kasama ang Bliss Immortal Emperor. Hanggang sa muli nating pagkikita. Iinom tayo ulit, sabi ni Chinan sa kanya. Pumayag naman si Kyuhong, at nag-handshake sila. Habang paalis si Chinan ay inis namang nanunood si Wan Xiao, iniisip na nakaligtas na naman ito mula sa kamatayan. Samantala, kanina pa iniisip ni Shu Xianji kung ano ang Flash of Bad Fortune dahil first time niya lang din itong marinig. Ipinaliwanag naman ni Kyuhong na ang Flash of Bad Fortune ay mayroong kakayahan na impluwensyahan ang kapaligiran. At kapag sinanay ito hanggang sa limit nito ay nakakaapekto rin ito sa swerte ng kapalaran ng mga cultivators. Bahagyang lumapit si Kyuhong kaya't pilyong ibinulong kay Shu Xianji na mukhang bagay na bagay ito sa kanya dahil meron naman siyang vast Seren Immortal Flesh. Bigla namang namula sa hiya si Shu Xianji at sinite si Kyuhong, ikaw. Kung ano-anong kalokohan ang sinasabi mo. Ngunit hindi tumigil sa pang-aasar si Kyuhong pero lalo niya pang tinukso si Shu Xianji. Aniya, tama naman ako diba? Walang-wala sina Wan Xiao. Go Yuan Xian at ang iba pang nagkaka-inter sa kanya kung ikukumpara laban kay Kuya Chinan. Di hamak na mas kahanga-hanga siya kaysa sa kanilang lahat. Wala ka bang nararamdaman sa iyong puso para kay Brother Chinan? Panunuksong tanong pa niya. At dito na po muna nagtatapos ang kabanatang ito. Sabay-sabay natin abangan ang susunod. Maraming salamat sa panunood.